umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan dito po sa mga nakita nating balita. So eto mga kababayan, punta muna tayo dito sa nakita po natin na kumakalat na video nitong si Philip Salvador na kung saan iginigilgil po niya, iginigiit niya sa sambayan ng Pilipino kahapon na wala daw pong warrant of arrest. Pero mga kababayan, dito lahat ng sinasabi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, mismong si dating Pangulong Duterte na po ang sumopla sa kanya mga taga-suporta. So eto, pakinggan po natin. Ipin sa kanya, wala. Ay, ito, pakinggan nyo mabuti doon kahapon sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Mismong si dating Pangulong Duterte na ang nagsasabi na may warrant of arrest. Mismong si dating Pangulong Duterte na ang nagsabi na sige na, uwi na kayo. Pinapauwi na yung kanyang asawa, isama mo na yung mga bata, may warrant of arrest. Mismong si dating Pangulong Duterte na. Anyway, i-play pa natin. Kahapon pa yung may notice pero walang arrest warrant na pinapakita. Hindi pa namin nakikita. Walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya, wala. Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng sa Supreme Court. Kasi illegal to, wala naman pinapakita eh. Pakita nila yung arrest warrant. Tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our former president. Masakit na yung likod niya, lower back niya, iniindan niya na talaga. Ayan, eto babasahin natin yung sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte. So kung titingnan nyo, sabi dito, nananatiling kalmado kahit nagpapanik na ang lahat para sa kanya. So eto, i-play natin Asa si Bingbong? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agyan. So sabi nung asawa, hindi man dapat ito ating daanan or hindi dapat daw nila yung pinagdadaanan. Alam nyo, ipinost ito mga kababayan ng mga taga-suporta ni Digong para makakuha sana ng simpatya. Kaso meron po tayong nakita dito. Ipagpatuloy pa natin. Ayaw lagi. Ayan. Tingnan nyo Ano yung sabi nung asawa dito mga kababayan? Wala ngang warrant pero ipinipilit ni Duterte dyan na may warrant of arrest. Ulitin natin ng konti. Isang doktor man lang para palapitin sa kanya. Tingnan nyo mabuti mamaya si Digong may sasabihin siya dyan. Wala. Ayaw lagi. Asa si Kahapon pa yung may notice pero walang arrest warrant na pinapakita. Hindi pa namin nakikita. Walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya, wala. Ay, doon sa mga sa mga admin, wag niyong tanggalin yung mga basher, hayaan niyo lang sila diyan. Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng sa Supreme Court. Kasi illegal to, wala naman pinapakita eh. Pakita nila yung arrest warrant. At tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our former president. Masakit na yung likod niya, lower back niya, iniindan niya na talaga. Ayaw lagi. Asa si Bingbong? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agyanan. Ayaw. Sabi ni PRRD mga kababayan, ito yung sagot niya dun sa kanyang asawa kasi sinasabi ng kanyang asawa, mga abusado daw yung mga law enforcer na umaresto kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, since inaawat niya yung kanyang asawa, eto yung pagkakasabi niya, wag nga, kasi merong warrant. Yan yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, wag nang gumawa ng kahit anong iskandalo, merong warrant. Ano po, mismong si dating Pangulong Duterte, alam po niya yan. Dahil sabi ko nga po sa inyo kagabi mga kababayan, ano po siya? Dati siyang prosecutor. Hindi po sasama si dating Pangulong Duterte kung alam niyang walang warrant of arrest at kung alam niya na peke yung warrant of arrest. Nakita siguro ni dating Pangulong Duterte and then binasahan siya ng Miranda rights nitong si General Torre mga kababayan, and then kung titingnan nyo, sumama naman po siya ng maayos. Alam nyo, doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, dapat nga magpasalamat pa kayo. Bakit? Unang-una, nakuha ni dating Pangulong Duterte yung due process. Pangalawa mga kababayan, naging maayos yung lahat.
sumama ng maayos si dating Pangulong Duterte dahil alam niya na may warrant of arrest po talaga. Ano po, prosecutor po siya, alam niya yan. Mag-ianan, wala yung mga... Wala lagi wala. Bong, just being bong. Masakay tayo lahat dyan. Sabi ni Pierre RD, kung magsama kayo, hindi tayo magkakasya dyan. Umalis na kayo. Isama mo ang bata. Ha? Ano na kayo doon? Oo. Ayan no. Kung titingnan nyo mga kababayan, di ba? Mismo si dating Pangulong Duterte, alam niya na may warrant of arrest po mga kababayan na isinerve sa kanya. Pinalalabas lang kasi ng mga taga-suporta niya mga kababayan na wala daw pong warrant of arrest. Kaya yung mga kababayan nating Pilipino na hindi gaanong naiintindihan yung nangyayari sa usapin pong ito, akala nila inaresto itong si dating Pangulong Duterte nang walang warrant of arrest. Pero kahit si dating Pangulong Duterte mismo, siya na ang nagsabi na meron ngang warrant of arrest. Ano po ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito. Eto pa, kung titingnan nyo, kagabi kasi, kaya lalong nanggalaite yung mga taga-suporta ni Digong kasi sinasabi nitong si Bimbo or nitong kasama ni Digong na kanyang sekretary, etong si Midal Dea, sinasabi po niya na naglabas na daw ng TRO yung Supreme Court. Kaya ang iniisip nung mga taga-suporta niya, bakit isinakay sa eroplano? Bakit isinakay etong si dating Pangulong Duterte ay may TRO na naman pala? So ngayon, pakinggan muna natin itong bidyong ito tapos basahin natin etong nakita nating balita mga kababayan. Ito galing po sa News 5. Ano po kinikredit natin sa News 5 yan. So ngayon, i-play muna natin to. Patake off na. Saan daw ho kayo dadalhin? Sa impyerno. Sino ho ang kasama ninyo ni dating President Duterte? Hindi ko kilala. Kayo nung dalawa lang ho, wala ho kayong kasamang pamilya, wala kasamang ibang abogado? Wala. Hindi sinasabi kung saan. Pinuwersa ba kayo? Pinuwersa ba si Pang... Kasi kanina, nabudol din kasi sinabing may kasama mga abogado. Hindi pa kami pinayagan. Ngayon, sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Di ba sabi nitong kasama ni Duterte sa eroplano na kanyang sekretary, ngayon sinasabi ko na may TRO na, ayaw pa nilang maniwala. Pero wala naman talaga mga kababayang TRO. Wala po talagang TRO. Para doon sa mga kababayang Pilipino po natin, wala po talagang TRO. Nalin lang po kayo nitong mga ipinapakalat ng mga ito para lang makakuha ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Ipagpatuloy pa natin. Pakisigaw na lang dyan. Opo. Pinuwersa ba ang dating Pangulo para maisakay sa eroplano? Ano pa ba tawag doon? Ano ang gusto ninyong sabihin sa sambayang Pilipino? Nakikinig ngayon na ES. ES? Hello? Secretary? Wala. Hello, Secretary? Wala. Ayan, mga kababayan na sinasabi dito ni ES Midaldea na meron daw talagang TRO. Pero ngayon basahin po natin etong pero bago tayo pumunta doon sa balita ng News 5, eto po yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Kung titingnan nyo mga kababayan, meron po silang kasama na mga pulis, mga law enforcer natin na marunong tumingin sa karamdaman ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, yung kanyang health ay naaalagaan naman po. And then yung kung titingnan nyo, kumain kanino si dating Pangulong Duterte, and then may mga prutas naman. Kalakip din sa post nitong ABS-CBN, makikita nyo rin na may mga prutas mga kababayan na inihain din po sa kanya, and then nakakatulog siya ng maayos. So ngayon, kung titingnan ninyo, sabi po kasi dito, yan sa News 5. Ito po yung source natin galing po sa News 5, ayan. Galing sa News 5 yan mga kababayan, inilipat ko na lang dito. So sabi dito, ito daw, bigong makakuha kaagad
ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Temporary Restraining Order or etong tinatawag na TRO mula sa Korte Suprema or etong SC laban sa kanilang pagka-aresto ayon sa pahayag ng Korte mismo, mga kababayan. Sa isang petisyon nitong March 11, ipinatitigil ni na Duterte at Senator Bato de la Rosa ang anilay pakikipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng International Criminal Court ICC sa madugong gera kontra ipinagbabawal na bato sa ilalim ng dating Pangulo. Sabi pa dito, mga kababayan, na ito daw yung sagot ng korte. Pagkatapos ng virtual na deliberasyon sa 94 pahina petisyon, nalaman ng SC na nabigo ang mga petitioner na magtagtag, yan yung sabi dito, or magtatag ng malinaw at hindi mapag-aalinlangan na karapatan para sa agarang pagpapalabas ng TRO. Ibig sabihin, mga kababayan, nabigo yung mga petitioner. Nabigo etong kampo ni na dating Pangulong Duterte na makakuha agad ng TRO, mga kababayan. Yung kagabing sinasabi na may TRO na, wag po kayo magpapapaniwala doon, wala po yung katotohanan. Mismong nanggaling pa sa dating ES ni dating Pangulong Duterte na sinasabi daw niya na may TRO na pero wala naman po talaga. Ibig sabihin, fake news po yan. Mga kababayan, ano po? So sabi pa dito, sabi daw ng tagapagsalita ng korte nitong Marso 12. Pinakukomento naman ng korte ang mga respondent sa petisyon sa loob ng 10 araw. Kabilang sa mga respondent, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Rimulya, Interior Secretary John Vic Remulla, and PNP Chief Romel Marbil, mga kababayan, at iba pa. Yung pinakukomento ngayon ng korte, mga kababayan. Pero yung sinasabi po nila na may TRO, wag po kayo magpapaniwala doon, wala pong katotohanan yun. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, bigo na makakuha yung kanilang kampo, mga kababayan, ng agarang TRO. So kung makikita nyo, kaya na isakay sa eroplano etong si dating Pangulong Duterte kasi unang-una wala pong nakuha na TRO etong kampo ni dating Pangulong Duterte. Magaling po yung maliwanag, sa totoo lang, mga kababayan tayo. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, ayon po dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, nagsalita po etong si former Senator Ping Lacson, mga kababayan, patungkol po sa pagkakahuli ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya po dito, mga kababayan, gobyerno dapat tulungan si ex-PRRD or etong si former President Rodrigo Duterte. Ayon po dito kay Lacson. Eto, basahin po natin yung nilalaman. Yan, dapat tulungan ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil isa siyang Pilipino na nahaharap sa isang paglilitis sa International Criminal Court ICC. Ayon kay dating Senador Panfilo Ping Lacson, sabi ni Lacson, hindi dapat kalimutan ng gobyerno ang kanilang obligasyon na tulungan ang lahat ng mga Pilipino. Pero kung titingnan po natin sa pahayag kanina ni Atty. Claire, mga kababayan, ay handa naman daw pong ibigay ng gobyerno lahat ng tulong na maitutulong po nila dito po kay dating Pangulong Duterte. So sabi pa dito, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang Pilipinong humaharap sa paglilitis sa International Criminal Court kung tungkulin ng ating pamahalaan na magbigay ng suporta sa lahat ng Pilipino kasalukuyan mang nililitis o nahatulan na. Sabi po nitong si Lacson, inaresto si Duterte noong Martes batay sa arrest order mula sa International Criminal Court ICC kaugnay ng reklamong crimes against humanity sa ilalim ng kanyang madugong gera kontra ipinagbabawal na bato. So ngayon, kung titingnan nyo, ang sinasabi po dito ni former Senator Ping Lacson, dapat bigyan ng tulong ng gobyerno eto pong si dating Pangulong Duterte. Pero kanina po, mga kababayan, sinagot po yan ni Atty. Claire at sinabi po ni Atty. Claire na lahat naman ay gagawin ng ating gobyerno para maibigay po, mga kababayan, yung karampatang tulong dito po kay dating Pangulong Duterte. Kaya yung mga nagsasabi dyan na tinraidor ni PBBM etong si dating Pangulong Duterte, mamaya pag-uusapan po natin, mga kababayan, kung talaga nga ba na tama yung sinasabi ng mga DDSet. Kasi unang-una, alam naman po natin, mga kababayan, na napakatigas ng paninindigan ni PBBM sa hindi pagbibigay ng kooperasyon dito po sa ICC.
Kahit nung tumatakbo pa si PBBM mga kababayan, sinabi po ni PBBM na hindi niya hahayaan na mag-imbestiga ang ICC dito po sa ating bansa at ginawa naman po talaga yan ng gobyerno dahil hindi po nakipagtulungan ng gobyerno ni PBBM dito po sa ICC mga kababayan. Ibang usapan na nga lang po kasi kapag yung arrest warrant ay ipinadaan dito po sa Interpol, obligado po talaga na ibigay ng Pilipinas mga kababayan yung ating obligasyon